Ang ikukuwento ko palang mga karanasan ko nung nasa field pa ako, yung dito sa parte na ng Kulo, nung ako assistant team leader pa lang, yung nagkaroon ng encounter dito sa Mount Macam na yung na-experience ko doon na sa rami namin, nagkaroon muna kami ng isang recognition tapos hindi naman namin expected na yung magiging yung mga kasama namin. Bigla kaming iikutan ng kalaban na papasukin lang pala kami. Una nakakita kami ng ano, tao lamang pero hindi namin pinansin. Yung pala pinapapasok lang kami sa killing zone. Yun ang ano namin. Tapos nung na-encuentro na kami, yun doon na namin na maraming kalaban pala na yung pala campus siya. Tapos yung ano ng opisyal namin doon, may isa lang opisyal namin doon na ano na nagdala sa amin. Ngayon siyempre hindi na rin niya malaman yung gagawin. Tapos inantrupa pa namin yung ano, yung natamaan, nawundid. Tapos ako rin natamaan din ako noon. Tapos bilang assistant team leader ako, tumutulong pa rin ako sa mga kasama ko, lalo na yung radyo man ko, sinabihan ko siya na yung radyo, pag halimbawa wala na talaga, gipit na ang ano ko, kung hindi talaga makadikit siya sa pinaka-team leader, dapat, kung nakukuha din lang ng kalaban, dapat sirain na lang, sabi ko sa kanya. Tapos yung official din namin na yun, para makuhan siya, kami na lang yung nag-lead talaga, na ano na, ang sabi sa akin ng officer, ang daming kalaban, anong gagawin natin? Sabi ko sa kanya, pero may tama na rin ako nun eh. Sabi ko sa kanya, sir, hindi tayo tatakbo. Sabi ko sa kanya, dahil napapaikutan na rin kami eh. Yan ang ano namin doon. Sabi niya, mamamatay tayo lahat. Tapos pinakita ko kay sir kung paano na ano yung anong kalaban. Sabi niya, hindi tinatalba na, sabi niya. Sabi nung opisyal namin, mamamatay tayo lahat. Sabi ko sa kanya, sir, hindi tayo lahat tayo magpapakamatay dito, sir. Yung sinabi niya sa akin. Tapos ginawa namin nun, kay sir na inano namin, inano namin na huwag kaming tatakbo. Tapos ginawa namin, nag-ipon-ipon kami. Tapos yung box, ginawa na lang namin yung nag-type box kami na para hindi kami maikutan ng kalaban. Para kahit saan may puputok at saka yung may mga nawuwundid sa amin, iniipon na lang namin, nilalagay namin sa para kung sino man yung mamamatay at saka yung matatamaan, madali namin may recover at saka masuportahan at mabigyan ng first aid. Yun lang yung ibang sabi nga naman namin ng opisyal na mamatay na, sabi ko, ginawa namin sa opisyal namin, pinatago na lang namin siya ng maayos para hindi siya matamaan kasi kung mawawalan lalo ng opisyal, lalo mo baka ma-paralyze yung operation o mawalan lalo ng kwan ng yung maglilid yung operation. Kaya doon nagkaroon na ng tapos yung iba hindi na rin halos ng kwan malaman dahil saan na gagaling yung kalaban. Tapos napalahok na rin yung ibang tropa namin nung matagal na, na rin yung kasama namin na humihingi ng reinforcement. Ang ang akala ng kalaban, sa dami na ng radyo at yung mga kumpanya, dahil bawat batalyon nag-compose lang ng isang team, pinagkuan lang nila, pinagsama-sama lang. Ang akala ng kalaban na nakikinig nila yung bawat kumpanya na tawag sa radyo. Ang akala nila, ang dami na ng kalaban, ang dami ng kasama na sumusuporta. Kaya yung kalaban, parang na-demoralize din siya, pero umabot din siya ng na maghapon kaming nakikipag sa kanila. Pero ang namatay na sa amin, dadalawa lang. Yun lang yung pinakang namin doon na yun, hanggang kami nagtulungan na rin na wounded. At ng iniipak namin, tapos pag namin,
sinusuportahan din namin yung opisyal. Kasi kung siya ang mawala, lalong mawawala. Tapos pag ibak na namin, doon pa rin yung dadaanan din namin. Napakarami pa rin na barikid na dadaanan namin dahil pinampos pa rin kami. May mga tama na rin kami, pati karsada, nilagyan nila ng yung mga niyog, mga na para hindi kami makadaan. Ang nila para lalo kaming mahirapan. Pero papasalamat din kami dahil pagdating nung gabi, inaabot na ng gabi, hindi kami nasuportahan din ni Chopper. Nagkanya-kanya na lang kami ng tulong-tulong para may lahat yung namin kasama na mga na-wounded at saka yung patay para may baba lang namin doon sa tamang paglalagyan. At saka yun lang yung namin na At saka yun, sabihan ko rin yung mga sa amin na pag dapat na huwag masira ng loob kahit opisyal, kahit kasi kung yung talagang mga NCO, yun yung naglilid talaga na kung mayroong mang nararatil o dapat tuturuan kung para hindi ba na sa gagawin niya, dapat before mag-jump off, lahat gagawin para pag doon. Tapos pag may karoon ng encounter, dapat i-assist na maayos, inspection muna ng mga gamit, anong kailangan bago alis. Tapos dapat lahat alam din ng bawat isa kung ano yung gagawin niya para ituturo ano ba yung mission. Yan ang isang importante doon, ano ba yung gagawin niya, mission niya, ano yung pupuntahan doon, ano yung magiging kalaban. Dapat may background din doon sa ng area na gagawin niya para hindi lang nag-iisa yung para nakakatulong din lalo sa mga kasamahan at hindi mga NCO rin. Hindi lang doon sa official yung nakakaalam. Saka perang team leader ka rin, dapat i-assist mo talaga yung mga tropa mo, lalo yung mga walang alam pa, private, ano ba yung gagawin niya. Dapat ikaw yung magde-designate na ano ba yung gagawin niya in case na may mangyari, enkwentro ganito, papalo ka sa mga ganyan. At saka ituturo mo siya para kasi pag bago talagang kunti yung mga niya na nalalaman, dapat turuan. Yun lang dun sa naman 2,000 naman nung bali nung 2,000 naman din doon kami assign din sa ng Cotabato. Bali assign pa ako ng kumpanya din sa 17 Lizarce. Yun na sobrang tagal din. Dito parte ng Matanog hanggang na yan, Abubakar na. Laging araw-araw din na enkwentro ginagawa namin din doon. Siyempre yung mga naranasan din na namin, kagaya nung pag namin na pag-assault namin, hindi rin ma-assault yung ng kalaban dahil yung palang lahat nila nilagyan ng landmines, yung mga daan. Kaya hindi namin din na yung tapos pagtingin namin na daan, pagtingin namin nakita namin yung puro landmines pala. Kaya yung kasama ko, hindi naman EOD, nag-initiative din siya na ilahin sana niya yung bilang ako nung team leader na rin ako, sabi ko wag at baka tayo lahat sasabog, sabi ko rin sa kanya. Yung sa nang ko na yun, parang kana lang siya. Yun na yung namin na sabi ko wag, baka sumabog lahat tayo rito, matadamay. Sabi ko sa kanya. Paano nyo nalaman na landmine nun? Paano nyo? Hindi, may nakita kaming yung tali. Tapos inano niya na yung tali. Sinundan namin ngayon yung tali. Uy, sabi ko, wag ninyo yan dahil baka pumbayan. Ayun, tapos tayo namin siya tiningnan namin, sinundan namin. Yun, nakita namin na may siya na bunot, taklob na mortar pala yung niya doon sa Sabi nung kasama ko, hilahin natin para sumabog. Sabi ko, wag. Kasi madadami tayo, baka hindi lang yan ang bomba o nakasires. Sabi ko, yun ang naman namin. At saka yung din na yung latest lang dito sa Sumisip, yung dito sa pinangalanan na kampo ng Camp Masigasig, dito rin sa Basilan, yung Sumisip, nito lang. Yung enkwentro rin din doon,
Napakalaki na kampo yun eh. Ngayon, yung opisyal din namin, magaling din magdiskarte. Yung CEO namin. Eh, yung kalaban, una, pinuntahan din namin, nakita namin na ano, pero marami na rin doon na balik-balik doon, hindi man na-encuentro din doon. Tapos yung napakahirap kasi ng terrain doon, napakabubundok rin eh. Ngayon yung opisyal din namin doon na pagpunta namin, na una, nag-recon kami. Tapos, inanuhan namin ng recon, nakita namin ngayon may mga kubo-kubo. Yun ang inano namin na ano, tapos umatras muna kami. Tapos, pag recon namin, utay-utay kami na umatras din. Tapos, inanuhan din namin na umanap kami ng advantage position, pumunta kami doon sa mataas na pwesto. Tapos, pero meron na rin naiwan doon sa baba, in case na may umano din. Yung sniper namin, pinapwesto namin doon. Tapos yung kabila naman, umikot kami sa taas in case naman na ano, maghahanap kami ng magandang posisyon. Tapos yun, nagkaroon na ng enkwentro. Ang ginawa naman ng ano, hindi masyado kami nag-engage noon dahil lang iniisip ni sir dahil wala kami magandang pwesto. Umatras ulit kami, nagpaputok ulit kami ng nagpaputok ng kuhan. Ng mga 2 o 3 lang, ganyan yung ginawa namin lang. Tapos sa matagal kami nag-ano nung nag-order na si sir lang ano, ng mga ano ng air support, yun ang inano namin din na mga buwan. Para yung tropa mamino sila sa ano ng casualty. Dahil kung iisipin din namin na i-assault namin kung mahirap naman, eh, maraming magiging casualty na mangyayari. Kaya nakinig lang kami sa ano din ng opisya namin na nag-usap-usap kami lahat na ano ba yung magandang plano para gagawin na hindi mababawasan ng ano. Dahil malaking kampo, maraming kalaban, delikado yung lugar, marami pang landmines. At ang una namin nakita indication doon na maraming landmines dahil yung ano ng baboy damo, pag gano'n niya, yung sumabog, yun doon na kami nagano, yung pala puro landmines siya. Tapos kinabukasan na namin, ulit-ulit kami na ano, panibagong plano, yun, pagkatapos ng bomba, saka lang namin yung mga kampo na yung pala talaga napakalaking kampo dyan sa ano na sumisip. Sa ano, Gaano kalaki yung suporta sa tropa pag may air support? eh lahat naman kasi gumagana eh, kagaya ng mga ano, yung ang una kasi doon yung kanyon eh. Tapos inanuhan pagkaano ng kanyon, inanuhan binaming naman ng ano ng chopper. Yung ubi, yung hindi kasi gumana doon, una doon yung ano eh, yung MG muna, tapos sunod yung guide niya. Tapos yung sumunod naman sa kanya, yung ano na, yung OBT na. Yun na yung pinaka ano na. Dahil kung hindi talaga magkita mo, napakarami ng kalaban talaga. Doon na sila nag-withdraw noon. Tapos yun, nasulta namin. Pero may natitira siguro kunti, pero wala na rin kami ng mga recover na lang namin, kunti na lang. Yun na lang yung mga inano namin. Nung panahon na naging team leader ka dyan, meron bang may mga tao ka pa na medyo lumoral? O ano? Oh, marami rin, gaya nung ano, lalo pag may mga problema, kaya inaanuhan din namin. Tapos, ako kasi bilang team leader, ang inaano kasi doon, yung ano, yung una-una, bago kami magano, tinatanong ko rin siya ng problema, tapos nagkakaroon din kami ng konting DNA bilang team leader din kami. Yung mga binibigyan din kami ng panahon kasi na sa kumpanya o pinanggalingan ko, magkaroon kami ng TNA na kami-kami lang din mga issue para isi-share din namin doon sa mga ano, number 1 yung karanasan namin na pag sinabi kasi na ano ka, ganito, wag mong gagawin yung ano, pag may problema na kunti, una bilang team leader ka dapat yung problema ng tao ipaliwanag mo sa kanya, paliwanagan mo siya ng mabuti na wag mong gagawin. Halimbawa, medyo mabigat yung ano, problema niya, pangaralan mo muna kahit ano, tapos bago mo siya ipapabot doon sa pinakang first sergeant na o sa official na, yun na yung pinakang ano namin doon. Kung kaya pa namin mga team leader, team leader ako, hanggang section leader ako, hanggang nag-platoon sergeant, yun ang inaano ko sa kanila. Pag nagkakaroon ng ano, kinakausap ko siyang mabuti, ano ba yung may nilalapit ko siya sa mga
per sergeant namin para kung hindi ko na ma-aksyonan, pero kung kinakaya ko pa, ako pa rin yung nag-ano sa kanila. Tapos ina-advisean ko lagi siya na sa hirap ng buhay, sabi ko sa kanya, yung inaano natin dito, nandito na rin lang tayo, dapat tapusin na natin kung maaari yung ating paninerbisyo hanggang dun sa mag-retire tayo. Yun ang inaano ko sa kanya dahil sabi ko nagtrabaho tayo una-una para makatulong sa ating pamilya at sa mga kapatid o magulang na dapat suportahan. Yun na inaano kong iniisip lagi natin na sabi ko sa kanila na kunting bagay lang, ano ba, kung ano rin, dapat hindi natin palakihin yun. Kung pwede pang isolve mo na, pag-usapan ng mabuti, kausapin siya, ipiptok ng mabuti, pangaralan na kung may nagawa man siya na pagbigyan o ano, tapos kung talagang mas matigas, huwag mo munang bibigyan ng punishment na ano, kakausapin mo muna, bigyan mo siya ng counseling. 2 times man lang na ano, kasi siyempre, nagkakamali din. Dapat mong iparating sa kanya yung ano, yung mga dapat na ano sa kanya na hindi dapat gagawin para malaman na niya yung gagawin niya na mali talaga siya. Tapos kung nagkamali man siya, iano mo yung pagkakamali niya na hindi natin dapat siya ipaparusahan agad, bibigyan mo ng anong punishment. Dapat iano mo muna sa kanya yung pagkakamali mo na sana wag mo nang gagawin yon, hindi yan tamang ginagawa mo, makakasira yan sa iyong karir at serbisyo. Yung sana yung mga gagawin na ano, na dapat itinuturo din sa mga kasamahan. Kung sino yung mahina, dapat tuturuan. Yun yung magandang gagawin bilang mga team leader o section leader o ano man na ano, may posisyon ka, dapat kung ano yung nalalaman mo, dapat yun din ang tuturo mo, yung may kaganda sa kanya na makakatulong sa kumpanya. Yun ang dapat na gagawin. Hindi yung mali na, bilang team leader ka o may katayuan ka sa ano, at sergeant ka, dapat bilang NCO ka, gabayan mo yung mga mahihina o nawawala sa landas ng kanyang inaano. Dapat bilang team leader, hubugin siya sa magandang ano, kung ano man yung nakikita na kagandahan na ano, dapat yun ang gagawin nating example. Hindi yung ikaw na yung team leader o ikaw pa yung leader doon, ikaw pa yung namumuna, dapat maging example na huwaran ka dun sa ano, sa ano, dahil bilang mga team leader o mga nakakataas na leader ng kung ano, platoon o ano mang ano binibigay sa atin na responsibility, dapat gawin natin na maayos para maganda yung takbo ng kumpanya o ano man ang pinapagawa sa atin. Dahil sa atin hindi yung magiging epekto niyan nung ano, sasabihin niya, ano ba ang team leader ito sa ganito, dapat yun ang magandang gagawin. Yun lang yung ano sa amin na ano, magandang ano, hindi yung pag may pagkakamali lalo pang ano, tuluyan pa. Yun na yung pinakang Dagdag question yan. Ano yung mga leadership na style mo? hindi, pag ako kasi nag-ano ng leadership ko, number 1, yung bilang nung ako team leader pa, yung una-una, kung minsan, una yung high moral kasi ng tropa, kailangan mo mabigyan din sila ng ano, alam mo, gusto niyang number 1, yung pang high moral niya, nagpapaalam din siya bilang team leader. Dapat ma-actionan mo rin yung kagustuhan mo ng tropa mo. Kailangan makisama ka, sumusunod ka din doon sa ano, pero kailangan tama rin yung pinatutupad mo na ano, na mapait ka sa kanya, pero pag tamang biruan lang, pero pag sa trabaho lang. At saka, isa pa yung pag team leader ka o leadership ka, pakita mo rin talaga na kagalang-galang ka rin pagdating doon sa oras ng trabaho, operation, pag ano ka, tapos number 1, pag leadership ka, dapat ikaw yung makikita din na kaya mo talagang magdala.
na ikaw yung masusunod dun sa ano. Tapos hihingi ka rin ng suggestion kung hindi mo na kaya dun sa mga tropa mo. Kasi hindi ka naman talaga mabubuo rin kung ikaw lang eh. Hingi ka pa rin ng suggestion talaga. Ano ba yung mas maganda? Pag napag-ano mo na tapos kung ano yung mas maganda, yun ang ano pa rin bilang ano ka. Hindi kasi ikaw lang eh. Kasi hindi mo mabubuo yung pinakang ano ng buwan. Kung ikaw lang yung sarili mo. Saka dapat yung mga kasama mo, aanuhan mo rin talaga na bilang ano ka, maghingi ka ng mga suggestion, ano sa kanila, ano ba yung nakakaganda. Minsan, bigyan mo siya ng high moral yun. Ano yung pinakamahirap na sitwasyon ng mga naging tao mo na kinonsel mo at na-solve? Kasi marami kasing kagaya ng ba, yan nagmamahoy na ano, yung maghahawak na ng baril. Eh, yan ang kinonsil ko din na ano na ang ginawa ko, team leader ako, kabats ko pa ang mga ganyan. Nag-inom mga lasing. Inano ko siya, kinonsilin ko sa kanya, sabi ko sa kanya, bilang hindi lang balang araw. Sabi ko sa kanya, nung inano ko siya, sabi ko, una sinabi ko sa kanya, hindi lang balang araw magiging ako lang ang team leader mo. Dadaan ka rin sa pagiging leader, sabi ko sa kanya. Dapat yung ginagawa mo ngayon, hindi mo pa yan mararamdaman dahil hindi ka pa ganito. Yung ginawa ko sa kanya, inain ko siyang una, kinausap ko siya ng ganun, tapos utay-utay na, tapos nung bandang huli na, inagaw ko na sa kanya yung baril dahil gusto na niya, nagpapaputok na siya eh. Yun pa yung isang ano ko sa kanya. Paano mo pinapaintindi ang responsibilidad ng mga ng mga tao? Siyempre, inaano ko din sila na, una kasi number one, pag ano ka, team leader ka rin, eh, ikaw yung mangunguna. Tapos sasabihin mo na ganito, hindi naman laging ano na, ano ba, may time tayo na magtrabaho ng ganito. Ano ba, sample, trabaho. O, magtrabaho tayo ng ganito kasi wala naman tayong ibang ginagawa. Sama-sama tayo. Tapos ikaw kailangan, ikaw rin nauuna din doon na magiging example ka rin na hindi lang yung laging na ikaw pa yung mawawala. Yun yung ano dapat doon. Lagi mo i-supervise. Paano mo i-develop yung potential ng mga tao mo? Halimbawa, meron silang talent, paano mo sila i-develop? Ay, yung mga ganun, halimbawa, kung ano, binibigyan ko siya ng panahon na mag-ano doon. Halimbawa, driver siya o ano, inire-recommend ko din siya doon sa nakakataas sa amin o pinakang senior ko pa. Baka pwede ito boss na ano kasi may potential ito, talent siya na maging gano'n na ano, baka pwede natin tulungan. Inire-recommend ko din sa mga nakakataas sa amin kung pagbibigyan. Yung ano lang naman eh. Ano yung pinakamahirap na sitwasyon ng relationship mo sa commander o opisyal at paano mo nilutas? Anong, Ano yung mga pinakamahirap na sitwasyon? Halimbawa, meron kayong kuwan sa isang opisyal. Paano mo nilutas? hindi, kagaya dyan sa amin, ang ginagawa ko, kung ano, yung, ang, ano yun, ng opisyal sa amin, ginagawa ko dun sa, ano sa kanya, ako muna yung nakikiusap dun sa, ano, dun sa opisyal, o kung hindi naman kami magkaroon ng opisyal, eh, pinapaalam ko na lang dun sa tropa ko rin na ganito kasi yun. Hindi lahat ng leader natin eh pare-pares na ugali. Minsan kasi may time talaga na ako leader din eh. Eh naranasan ko rin na yung opisyal, siya pa yung masusunod eh hindi naman siya kagaya ko. Siyempre dito kasi yung buhay ang iniisip ko rin at buhay din ng kasamahan ko eh. Ang iniisip ko rin sa kanya, sabi ko sa kanya, sir, eh mas experiensyado naman. Hindi ko naman inaano na experiensyado rin ako, inaano ko, sir. Mali yung ginagawa mo. Minsan nagko-comments din ako ng ganyan dahil ang inaano ko, eh isang tao lang yung maglilid din eh. Ngayon ang opisyal eh minsan hindi mo naintindihan na ano, dapat ipaalam niya. Gaya nung minsan ano, kakain ka pa, oras na ng pagkain mo, minsan yung tama na gagawin ng nasanay na tayo sa ganun, dapat minsan mag-suggestion din tayo na hindi lang yung masusunod yung opisyal, yung ano yung nakakarami, dapat minsan intindihin din natin yung paalam mo rin. Tapos sabihan mo rin yung opisyal, sir, hindi natin maganda yung ginagawa na ganito. Baka
Pagdating ng araw, hindi magandang kararap na nito. Ano yung mga style mo na mag-motivate sa tao? Madali lang naman ng minsan. Kung sino yung pinakang halimbawa, hindi niya number one kung sa part ng yung medyo junior o hindi nakakaalam. Kung sino yung pinaka sumunod sa kanya na senior o pababa, ginagawa namin. Ginagawa ko na yan. Kinakausap ko mabuti na ituturuan mo na ganito. Mahina siya sa ganon. Tapos turuan lagi. Paalala. Yung mga baka nakakalimot. Yun lang yung ko sa tapos laging pagsasabihan din namin na hindi maganda yung ginagawa mo, huwag mo laging gagawin yun dahil napapansin ka na ng ating mga kasamahan na hindi magandang ginagawa mo. Baka pwede na baguhin mo. At saka siyempre, bibigyan mo din ng suporta na babakapan mo rin sila na siyempre bilang ka din, tulungan mo talaga sila. Ano yung mga ginagawa mo din ngayon sa ngayon para magiging maganda yung daloy ng karir? Yung siyempre, yung ko din,